So sabi ko kay Mayor Baste, alam mo Mayor Baste, nung ako ay nagtatago, inampon ng ama mo yung aking panganay na anak. Personal yun. Ngayon siya nakakulong, ako nasa labas. Di, kung ano may tutulong ko, sabi lang kayo. Ayan na. It's a game of numbers. So I don't expect anything to happen to that impeachment committee. Ma'am, in Batangas, you raised the debt of Representative Luis Roy and her husband to your husband. Do you intend to file a case for the non-payment of the debt? When that is something that my husband should decide on, and his office as well, because it's not entirely a debt to him, but to the law office. Po, doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Oo, eto na ho. Senador Honasan o dating Senador Honasan o Gringo Honasan, kung tawagin natin, nagsalita na ho. Ano ang kanyang pahayag dito? At ngayon ho, ang araw ng eleksyon, Mayo 12, taon 2025. Oo, mag-green na ho kayo at pumunta na kayo sa inyong presinto. Pero ito, meron akong, isang ano lang to. Dahil nagsalita si Atty. Respicio, itong COMELEC, tinatanggi pa rin mga kasama. Tinatanggi pa rin nila. Naku, nakakatawa kayo. Tinatanggi. Marunong nga yung tao. Marunong si Atty. Respicio. Pagdating dyan sa mga computer, program, IT, hindi nyo malilin lang ang taong bayan. Huwag ho kayo masyadong nagmamagaling dahil merong mas marunong at isang abogado ang nakakaalam patungkol dyan. Eto ipapasok ko na yung mensahe o pahayag ni Senador Gringo Honasan. Pero bago siyempre ang lahat, gusto ko lang liwanagin yung 10 plus 2. Kayo na hong bahala. Isolid natin, huwag kayong magtatapyas. At doon sa mga lokal na pagka-mayor, congressman, yung mga congressman na dorobo, na alam nyo na pumirma sa impeachment, huwag nyong iboboto. O ito, ipasok natin. Yung interview ito ni Senador Gringo Honasan, bakit nga ba? Pinuntahan ko si Mayor Baste Duterte. Dahil si former President Duterte ay card-bearing member ng Guardians. Kita nyo. Yung grassroots organization natin, no? At card-bearing member ng Reform the Armed Forces Movement after 1986. So, yun ho ang nag-udyok sa akin, no, para pumunta ron. Binibigyan ko lang po sa pahintulot ninyo ng background kayo. No? Nung ako nagtatago, 5 milyon ang patong sa ulo ko. Pinadala ho namin yung anak namin na panganay dahil hindi makapag-aral dito sa Maynila. Kaliwat kanan yung grade sa tahanan namin sa Marikina. So, pinadala namin po sa Davao. Kinungkong po, inampon ni Mayor Duterte. Yun! So sabi ko kay Mayor Baste, alam mo Mayor Baste, nung ako ay nagtatago, inampon ng ama mo yung aking panganay na anak. Personal yun. Ngayon siya nakakulong, ako nasa labas. Di, kung ano may tutulong ko, sabi lang kayo. Ayan na. Yun ang dahilan. So, yung katanungan nun yun, nung ininurso ako, siyempre, iba yun ang tinuro sa atin nung elementary pa tayo. Maraming salamat. Liliwanagin lang natin interrupt lang natin si Senator Gringo Honasan. Naliwanagan na ba kayo? Siya naman ang nakakulong, ako naman nasa labas. Kung lahat ng kung ano yung maitutulong ko, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag niyong kalimutan, isama niyo sa balota ito. Hindi sa kasi ito ay parang leader siya ng isang grupo na Guardians. Si Pangulong Duterte ay Guardians din po. At siyempre, may pinagsamahan. Utang na loob ata ang pag-uusap ngayon dito, kaya ngayon tatawag na ng utang ng loob. Dahil, ito niyo siya nagsabi may malaki ang utang na loob niya kay Tatay Digong. Inampun niya yung anak. Ngayon, eto na, tutulong na. Eto na wait, there's more na.
Pag hindi inaksyonan, ito sabi ko lang sabi lang ng ating kababayan, pag hindi pa inaksyonan na pauwiin si Tatay Digong, for sure mga kasama, antayin natin. Antayin natin ang matapang. Ang matapang na talagang lumalaban dati at noon pa. Ito, may boses na. President Duterte, maraming salamat bro, Digong. No? Personal yan ang ugaling Pilipino. No? Magpasalamat ka, good manners and right conduct. Pag nakabaliktad na naman yung panahon, baka tulungan naman niya ako at yung pamilya ko. Ganun ang ugali natin mga Pilipino. So thank you po. In-endorse niyo ako. Malaking bagay yun. No? At tatanawin kong habang buhay na utang na loob sa kanya. Dahil alam niyo naman itong eleksyon ngayon, medyo kapos tayo sa panggasolina. Yung ibang kakompetensya natin, sagana. Baka maging patas yung laban. Huwag kayo mag-alala, Senador Honasan. Papasok kayo. Hindi man pang 7, pang 8, pero papasok kayo. Maniwala kayo. Dahil nakatutok na ang sambayan ng Pilipino dahil nagsalita si Tatay Digong na endorso kayo. Bakit hindi? Magka-grupo kayo, magka-guardians kayo. At bukod doon, kilala ka na ng taong bayan. Isa ka sa isang matapang. Pag ayaw mo sa gobyerno, talagang kumikilos ka. Tama. Alamin niyo yung pagkatao ni Senador Gringo Honasan. Kung sino siya, mga kasama. Well, Senator, pwede ba hong isiwalat nyo anong nangyari at hindi kayo naging kasapi ng PDP-10, no? Dahil nung una, siyempre, hindi sila kompleto, pero kayo po'y tumakbo na hindi sa ilalim ng PDP, no? Pero inendorso siyempre ni Tatay Digong later on. Ano po yung nangyari? Did you really intend na tumakbo kayo as independent? Or kwento niyo po sa amin? Hindi po, Sir Harry, no? Ma'am Maharlika. Susuguin ko lang po, no? Naalala ho ninyo yung last presidential election. Kasama ho ako dun sa unit team ni President Marcos at ni VP Inday Sara. Sabi ko, hindi ho ako nag-apply, no? Inalok nila ako. So sabi ko, baka naman magtaka yung mga kababayan natin. Anong ginagawa ni Honasan yan sa unit team ni Marcos? Hindi ba kasama sila 39 years ago dun sa EDSA? Sabi ko, ganito, para gawin nating simple ang usapan. Ano ang plataforma ng sinasabing unity? Sabi ko, unity. Abay, ako, unity. Di ang nakasalalay dyan, interest ng bansa. Sama ako dyan. Tingnan naman ho ninyo, anong nangyari sa unity? No? Tama. Anong nangyari sa unity? So sabi ko. Nabudol tayo lahat. Budol. Kayo na nagsabi nun. Ayoko namang personal. Hindi naman ho tayo nag-aanap ng away. No? So, well, Senator, ako may tanong ako talaga na alam niyo po, talagang kinikilala namin kayo dahil isa kayo sa bayani ng People Power 1986. At pwede ba sabihin niyo sa amin, meron ba kayo nakikita na parehong mga kondisyon para maulit muli ang 1986? Yan na! Ano sa tingin ninyo? Ako, Sir Harry, no? Maharlika, mga kababayan natin, no? Galing na ho tayo dyan sa People Power. Yan. So, mahirap yung pinagdaanan natin. People Power, peaceful, halos walang dugo na dumana. Hindi ho yun laban dun sa ama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-ipon-ipon tayo noon, 39 years ago, para sa pagbabago. Tama. Para sa reforma. Hindi ho tayo nag-aanap ng away noon. No? So, 39 years later, doon yun naman ang nangyayari. No, imbis na umunlad ang Pilipinas, nauwi na naman sa personalan, nauwi na naman sa sobrang tinatawag na partisan politics. So, hindi ko pa ninyo napansin. Englishin ko dahil baka kapusin ako ng Tagalog. No? We have been doing the same thing historically over and over again. Yan! Economically, ayan na. National security, over and over again, and expecting a different result. Paulit-ulit yung ginagawa natin, tapos umaasa tayo, alang-alang sa pagbabago sa kaunlaran, na iba ang magiging resulta. Hindi ho ba may tawag dyan? Yung paulit-ulit mong gagawin, tapos aasahan mo iba resulta.
Example po, no? Magbalik tanaw tayo. 1986. Bakit nga ba? Ano sa tingin nyo? Saan tayo nagkamali? Bakit umulit ang kasaysayan sa panibago na namang Marcos? Anong dapat ginawa natin matapos yung 86 revolution? Yun nga sana, Secretary, ang ipapaliwanag ko. Di ba 1986 po? Nandun kayo. Di ba? Freedom Constitution. No? Freedom Constitution, revolutionary government to. Ang sitwasyon nun. Ano ang una natin ginawa? Nag-eleksyon tayo. Para bang eleksyon ang solusyon sa lahat nating problema. Tama. Sabi ho namin, ang problema hindi tao, yung sistema. Ngayon, balik ko tayo sa katanungan ninyo. Hindi ho ba tayo natuto? Hindi ba natuto yung mga iniluklok natin? So ito ho, self-criticism, Maharlika, no? Secretary, no? Tuwing magpi-people power tayo, pakaluklok natin ng mga bagong halal, bagong luklok ng mga personalidad, nag-uuwian tayo. Tuwing eleksyon, pakaluklok natin, pakaboto, uwian. Ngayon siguro dapat tutukan natin, no? Tama. Itong eleksyon at yung mga darating na araw. Dahil may duda ho kami, may suspetsa kami na ito ay hindi tungkol sa midterm election, kundi tungkol ito sa Panguluhan sa 2028. Yan. Kita nyo? Suspetsa na ho yan. Yan ang target nila. Kaya nga ginagawa ng paraan si BP Sara na ma-disqualify o ma-impeach. Pero siyempre, bantayan natin. Sila na rin nagsabi rito, oo, ano ang nabanggit dito ni BP Sara dito sa ambush interview, sa meeting of the advances sa Digos. Ano ang nabanggit niya rito? Maya-maya, pero pagbigyan mo muna natin to si Senador Honasan. Kaya lagi kong sinasabi, yung plus 2, hindi na mawawala yung desisyon ko doon sa plus 2. Kasi, etong si Senador Honasan, ito yung matapang na lumaban doon sa mga dorobo noong panahon nila. So ngayon, nakikita nyo naman, kailangan natin to. Kailangan natin to para magkaboses, nabanggit kanina. Diba? Tinulungan siya noon. Bakit hindi niya tutulungan ngayon? So pag nakapasok ito, sa Senado, sigurado for sure. Ito ang pipirma para makabalik agad si Tatay Digong sa Pilipinas. Huwag niyong sayangin itong si Senador Honasan. Huwag niyong sasayangin yan. Yan ang magbibigay boses sa tulong ng mga senador na maluluklok. Sigurado, babalik si Tatay Digong as soon as possible. Ano yung ambush interview? Gusto nyo pakinggan? Eto, pakinggan natin ha. At mamaya, doon sa mga, ang tawag nito, sa pag-uusap dyan sa COMELEC, bakit hindi nyo ipakita yung hash na hinahanap ni Atty. Respicio? Bakit tinatago nyo? Tapos meron pa kayong sagot? O eto, ambush interview to kay BP Sara. Comment sa impeachment case na pinag-declare party list against Marcos? Yes, hindi ako makakomment kasi una, hindi ko alam na may nangyaring ganun. After the fact na lang ako, kahit hindi nalaman ko na merong impeachment sa kanya. And pangalawa, hindi ko napasa yung articles of impeachment. Last naman, the Marcos are undergoing spiritual sessions daw, ma'am. Do you think tablet ko sila or kailangan ano daw? Spiritual sessions daw, ma'am, para ma-enlighten yung mga the Marcos? Well, sorry, I cannot comment. I do not know about spiritual sessions as well. Sorry. BP Sara, ito po yung huling meeting na advance bago mag-election. Bakit po mahalaga ang Digos para sa inyo? Talaga po ba second home dito ni PRP? Yes. Oo, second home ito ng pamilya namin dahil noong governor ang lolo ko ng Undivided Davao ay meron siyang bahay dito at dito siya laging namamalagi noong siya ay governor. And through the years, lagi din kaming nandito at pinakamalapit siya sa akin in terms of politics dahil 2019 ay nagbigay ng 12-0 na votes ang
Davao del Sur para sa HOP senators. What about Domingo's case? Ma'am, I understand that you haven't read the impeachment complaint yet, but how confident are you that it will be dealt with in the same manner that yours was dealt with in the House of Representatives? Well, we don't expect that the House of Representatives will take it seriously, because most of the members of the House of Representatives are allies of the president, and impeachment is a political exercise. It's a game of numbers. So I don't expect anything to happen to that impeachment. Ma'am, in Batangas, you raised the debt of Representative Luis Roy and her husband to your husband. Do you intend to file a case for the non-payment of the debt? Well, that is something that my husband should decide on, and his office as well, because it's not entirely a debt to him, but to the law office with other lawyers and associates. What did you fight real? Ang iniisip ko na oras na magboto is between 7 a.m. kung kailan open na siya for regular voters, between 7 to 8 a.m. Why Duterte 10, ma'am, aside sa protection niyo for impeachment? Ano pa priority? Yes, ma'am. Never ko sinabi, ma'am, na the campaign for the senators sa Duterte 10 is for the impeachment. Because as I said earlier, the impeachment is a different matter altogether, na natanggap ko na kung ano yung pwedeng haknan niya. Pwede akong magbigyan ng guilty verdict, pwede akong magbigyan ng acquittal, and okay na ako doon, because para sa akin napakalaki na bagay na mahalal by 32.6 million votes as Vice President. Nabigay ko na explanation, ma'am, kanina kung narinig ninyo. Unang-una, kailangan Diretso Duterte plus 2, Camille Villar and Amy Marcos, kasi para alam na nila, isang grupo sila, hindi na sila mag-away-away dahil sa politika. Ang mag-aawayan na lang nila ay kung saan at paano ilagay ang mga proyekto, yung mga ganun ang pag-uusapan nila, yung serbisyo sa bayan. Pangalawa, kapag sobrang dami ng boto, block voting siya, straight voting siya, ay mahirap pabulin sa dagdag bawas sa dayaan sa computer. And then, pangatlo, ito yung mga senators na alam nila kung ano yung gusto ng bayan. Ang gusto ng bayan is ituloy ang nasimulan na pagbabago, yung tunay na pagbabago ni dating Pangulong Duterte. I expect to see him tomorrow kasi Mother's Day. Nung inimbita ko sila sa group chat, tumuo naman sila. So, hindi ko lang alam kung nakauwi na siya sa Davao City or nasaan siya, pero nung nagbigay ako ng invitation for Mother's Day para sa mama ko, umuo siya. So, nandun talaga yun kasi sabi niya, okay, we'll see you. Message sa VP, Mother's Day. Yes, oo. Ang laki ng pasalamat natin sa ating mga nanay, no? Ako lalo na dahil yung trabaho ko ay demanding siya, and it takes 24 hours, 7 days a week para sa akin, dahil ang schedule ko ay nagdedepende sa schedule ng mga tao. Kaya mahirap siya para sa akin ang scheduling, lalong-lalo na meron akong 3 anak na kailangan palakihin at batayan, at nandiyan yung nanay ko. In fact, very recent example sa appreciation ko sa aking nanay ay itong campaign na ito. 3 weeks akong nagbiyahe, nag-caravan, nag-Duterte caravan kami, Visayas to Mindanao to Luzon. Nandoon yung mother ko para magbantay sa youngest ko na anak, na dala-dala ko siya sa kampanya, yung youngest ko, and sumama din yung nanay ko para siya yung magbantay sa aking anak. Ma'am, yung Mother's Day plans niyo, will it be lunch and then will it be strictly Mother's Day lang, or do you expect na ma-bring up yung controversy, yung video ni Congressman? Well, I do not know. I do not know what will be talked about tomorrow. Yung Mother's Day namin ay dinner siya tomorrow doon sa residence ng nanay namin, and I don't know what will be discussed, but kung ako lang pahuhulain kung ano yung i-discuss, I think the discussion will be about PRD in detention sa Okay, Charm Radio. Any representatives? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Charm. Yes, ma'am. Opo. Pareho, ma'am. No? In fact, my pillars are my parents, and a manifestation of that is yung nakita ninyo when I took my oath as Vice President. Ang kasama ko doon ay yung nanay at tatay ko, na nasa likod ko silang dalawa. So, sila talaga yung dalawang pillars ko, nanay ko at tatay ko. And of course, na merong pinagdadaanan yung isa ngayon, yung tatay ko, ay masakit din sa akin. Although sabi ko nga, ma'am, nabanggit ko na noon, na masaya ako
in a sense na kung tingnan natin ang good things about mga nangyayari, ay nagkaroon ako ng relasyon na father-daughter sa aking tatay. Dahil noon talaga ay wala talaga kaming, hindi kami nag-uusap, hindi kami nagkikita at all. Kahit nung siya ay Pangulo, kabilang mo lang kung ilang beses kami nagkita. Pero doon sa Hague, halos 2 weeks kami araw-araw na nagkikita. And that was the most in my entire lifetime na mahaba ang usapan, na peaceful ang usapan, walang nag-argue, walang nag-aaway. And masaya ako na gano'n. Nandiyan pa rin naman siya. He's still a pillar. It's just that physically, malayo siya. And yun, meron na kaming father-daughter relationship. Yun! Yes. Sa chat muna tayo medyo. Last question. Maybe Sara, hindi na po 2 hours sa stage, talagang napaka-hardworking nyo sa campaign trail. Did you feel pressure to fill your father's shoes in former President Duterte? Kasi sabi ko, siya yung talaga Well, yes. Dahil alam naman natin yung elections natin is a election of memory, recall sa apelido. Laging kapag sikat yung apelido, yun talaga yung naaalala ng tao. And the challenge ko is that unknown yung mga candidates. So, nandun yung pressure ko na mabilisan na makilala ng mga tao yung mga kandidato ng PDP. Pero nararamdaman niyo yung support ng mga tao? Lagi po Yes, opo. Nararamdaman ko yung suporta nila sa mga senators. Kasi minsan nga, sila na diretso nagsasabi sa akin, straight tayo, straight tayo. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kasama, straight tayo. Huwag natin babawasan kasi meron akong naririnig, may tatanggalin. Tapos ipapalit yung dalawa. Wag. Oo. 10 yan eh. Magdadagdag lang kayo ng 2 eh. Wag niyong gawin yun na may babawasin kayo. Ayoko nun. Oo, meron na ho akong nabasang comment. Meron tatanggalin sa Duterte na 2, tapos ipapasok yung 2 na inendorso ni BP Sara. Wag. Ang gawin nyo na lang, Duterte plus 2. Huwag kayong magpapasok ng ibang basura. Please lang. Duterte, solid. Kawawa naman yung may iwan. Kawawa naman yung inendorso. Kawawa naman. Si Tatay Digong ang nagbigay ng Duterte. Tapos tatapiasan nyo ng 2, diniloko nyo lang si Tatay Digong. Huwag ganun. At ito ipasok nyo si Senador Honasan. Dahil pag yan ang kumilos, sigurado. May galaw, may boses, may sigla. Yan ang totoo. Tuloy natin to. Kinakabahan sila siguro. Yung mga may hawak ng kapangyarihan na baka yung ating pangalawang Pangulo ay maging Pangulo. Yan! Iba na naman ang sitwasyon. At ang iniiwasan talaga natin yung habulan ng habulan at the expense of ano yung mga tunay na problema po. No? Ang tunay na problema, pagkain. Totoo yan. Pabahay. Trabaho, isa pa yan, yung edukasyon, pabahay. Kalusugan. At ngayon, yung tinatawag na the new oil, the new gold, no? Impormasyon. Hindi yung marites. Yung, hindi yung fake news. Alam nyo, nabanggit na Senador Honasan yung pabahay. Kaya naman ng gobyerno magbigay ng pabahay sa mga mahihirap o sa ating kababayan Pilipino. Kaya nila mag-build kung wala lang nakawan sa kaban ng bayan. Yung pabahay na pinapagawa nila, oo, minsan nakakayamot, nakakadismaya. Bakit? Bakit kailangan pampatagalin? Pwede nyo naman, halimbawa, magawa yung isa. Magawa, di ba? O ilagyan na kagad ng tao. Habang ginag-construct, nilagyan ng tao. Hindi eh. Kailangan pang patapusin ang buong project sa kanila i-inaugurate. Wala. Pamumuliti ka pa rin ang laban ng mga yan. Pangit, di ba? Gawa ng gawa. O, pag naayos yung isa, salpak. Pag naayos yung isa, salpak. Pag naayos yung isa, yun ang tama. Para makikita ng sambayan ng Pilipino, ito, pinagawa to ni, ng presidente, pabahay. Di ba? Ang binayaran lang namin dito is 10,000, may bahay ka na. Ganun. Oo, kasi kung gusto nyo talagang tulong, hindi yung may kapalit pa. Yung iba kasi may kapalit eh. O, di ba? Sa totoo lang tayo. Kita nyo, in 2 years term ni Yorme Isko, ano nangyari? Meron.
ilang condominium ang nangyari. Di ba? Ang saya. Oo, tapos binabatikos pa ang mama. Nangurakot daw ang mama. Ilang presidente ba nakagawa nun? Ilang mayor ba ng Manila nakagawa nun? Ganon. Dapat pag gusto mo, meron kang gustong patunayan sa kababayan mo o sa constituent mo, gawa ka ng mabuti para nalatandaan ang pangalan mo. Kita, ang ganda ng pangalan ni Yorme Isko. Diba? Huwag niyo kalimutan, is diretso nyo. From congressman na in-endorso niya hanggang dun sa konsihal. Tuloy natin to. Katotohanan na impormasyon para bawat isa sa atin, bawat Pilipino, here or abroad, ay makapagdesisyon para sa pamilya nila ng tama. Yun ang hangad natin. Hindi, nagtataka naman ako bakit eto na naman, paulit-ulit. Napilitan ho kami magsalita at hindi ho kayo binobola, no? Natutuho kami sa inyo. Kayo kasi ang lalakas ng loob ninyo, dapat na talaga magsalita. Yan na. Kabayan natin. Yan na. Senator Greg, naglingkod ka na bilang isang senador ng bayan. Sa tingin niyo po ba, ano yung pinakamahalagang batas na ginawa ninyo na napakahalaga sa ating mamamayan? Ako, mamahalaga. Medyo mahaba-haba yung listahan, pero yung pinaka lang. Land use. National security. Pag tinatanong ako, ano ba plataforma mo, Senator Ronasan? Sabi ko, seguridad. Bakit to seguridad? Kasiguruhan na kakain ng at least 3 beses yung bawat pamilya. Kasiguruhan, seguridad na may bahay, may tahanan. Kasiguruhan na may pantustos ng tuition, edukasyon. Kasiguruhan, seguridad na mapapag-aral natin yung mga anak natin at mapapadala sa ospital, mabibili ng gamot. At kasiguruhan na ang magiging basehan ng desisyon nila ay katotohanan. Bukod ho dyan, natutuwa ako nung 2.5 years akong secretary ng Department of Information and Communications Technology, no? Digitalization. Pabilisin. Antena, tower, kable, satellite para mabilis. Ito lang ang punto natin, no? Hindi naman magkakasya kung pagsasabay-sabayin natin na asikasuhin yung 120 million Pilipinos. Sino ang unahin natin? Ang ibig sabihin nun, national priority. Siyempre, unahin natin yung nagugutom, yung naghihingalo. Kaya nga tinawag na food, number 1, clothing, shelter. Pero huwag natin kalimutan na habang ginagawa natin yan, protect life, no? Protektahan ang buhay, liberty, kalayaan, at yung ari-arian. Ngayon, i-apply po natin, mamaharlika, no? Sekretary, natutunan ko sa iyo to, ha? Kaya, naintindihan nyo. Si Pangulong Duterte, i-apply natin dito sa sitwasyon ngayon. No? Like, mukhang nakakasiguro tayo na buhay naman siya. Buhay pa naman ho siya, di ba? You know, ang sagot, oo. Siguro hindi perfect, 100% yung health niya. Pumunta ngayon tayo dun sa Liberty, Secretary. Yan na. Po, abogado kayo. Bakit siya nakakulong? Hindi pa naman nahuhusgahan na guilty or not guilty. Yan na. Anong klaseng sistema yan? Kahit na ba ICC yan eh. Anong sistema yan? So, itinabi na, di ba? Liberty, nakakulong. Magdadalawang buwan na. Anong klaseng justisya naman yan? Yan ba ang aasahan natin na justisya sa International Criminal Court? Yun ang nakakasama ng loob sa mga kababayan natin. Huwag na ho tayo pumunta dun sa property, ibang usapan yan, no? O life muna at liberty tayo. Life o buhay. Kung magkasakit yan, sino mananagot? Yun ang mga katanungan sa puso at isip ng mga kababayan na kailangan sagutin. Yan ho ang mga importanteng bagay. So, Senador, aasa kami ha. Pag ikaw ay nanalo, sigurado mamayang gabi may resulta na. Aasa kami. Ikaw at sa 10 na mga senador ay magpapabalik kay Tatay Digong. Survey tayo mga kasama. Pakisagot lang po ha. Please lang po. Gaano kasigurado na iboboto nyo ito si Senador Gringo Onasan? Sa akin po, iboboto ko po talaga yan. Kasi in-endorso yan ni Tatay Digong. So, wag niyong sayangin ang pagkakataon na ito. May boses na ho ang mama.
Nagsalita na. So, yun lang ha. At mapunta tayo dito sa COMELEC. Ano ang meron? Ano ang sabi ni Atty. Respicio? Ha? Attorney, Kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Hinanap ko po doon yung hash code ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hash code na yon starting ay wala sa mga hash codes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng COMELEC. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hash code na 0438 ay hindi yon kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito, yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na iyon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating eleksyon. Chairman George Garcia, pagtuunan niyo po ito ng pansin, please. Pakisagot naman to, Chairman Garcia. Kung kayo ho ay kampante, ang taong bayan at si Atty. Respicio, hindi kampante. Sinagot nyo pa na wala raw katotohanan o fake news lang sinasabi. Bakit ganun? Dapat nga ina-actionan nyo tapos sasabihin nyo pa na fake news. Ano ba yun? Parang hindi ata makatarungan. Iba yung nasa isip nyo eh. Eto fake news daw. Bakit naging fake news? Tinatanong lang kung nasaan yung hash na yun. The COMELEC dismisses a video claiming mismatched source code elements in the election counting machines as fake news. The poll body made the announcement after Attorney Harold Respicio released a video showing that the source code of the automated counting machines does not match with the audit report posted in the COMELEC's website. The COMELEC says the source code of the ACM matches was duly audited in that it matches with the final trusted build audited by a third-party auditor. It also assured the public... May kulang nga Kulang nga. Marunong yung tao. Alam niya kung ano at anong meron at merong wala. Bakit hindi niyo pinakita yung hinahanap ni Atty. Respicio? Dapat nilabas niyo para kampante rin kami. So ngayon yung araw, ng botohan, Diyos mio Marimar. Ano mangyari kung talagang may nakatanim na hindi maganda dyan sa makina? These codes underwent meticulous review and that it was audited by various organizations. Tigilan nyo kami? Wag na kayong masyadong... Papalapit lang halalan 2025. Wag na kayong masyadong wag na kayong masyadong mapagsinungaling. Grabe, no? Pag yan, napatunayan ni Atty. Respicio, sigurado. At abangan mo, sasabihin sa'yo ni Atty. Glenn Chong, naku, ipapa-impeach ka daw niya. Naku. Hanggang sa muli mga kasama Be wise, bumoto ng 10 plus 2, Duterte plus 2, at Duterte Youth Party List para sa akin. Bahala kayo. Discretion nyo po yan kung sino yung party list nyo. At mamayang hapon, antabayan natin kung ano yung mga ganapan. For sure, maraming coverage yan. Magbibigay tayo ng informasyon. Aagahan ko yung upload ngayon dahil lahat ay naghahanda na makaboto. So, upload agad natin to hanggang sa muli. Bye-bye!